Good morning. Okay, so this morning, mga igsoon, ipadayon nato ang atong series sa The Book of Psalms. We are in chapter 17. Atong ipadayon ang In the Shadow of Your Wings, part number 2. In the Shadow of Your Wings. Let's all stand, please. Mag-ampo ta. Our gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for this opportunity. It's a great privilege once again to hear the message of your word. And thank you for that devotional given by Brother Jemar. And I pray, Lord, that you will continue to bless him and continue to bless us also, their Father. Sa among pagpangalaga diha nimo, Lord, please guide us and show us the right direction so that we could do things right and we could honor you, O God, because there is nothing else in this world that could give glory and honor to you, O Lord. Ang kana ragyong naisulat na sa imong pulong nga maoy mabuhat namo, because there is nothing good from us except kung imong i-allow, Lord, nga makatunan namo gikan sa imong mga pulong. And thank you, Lord, for each and every one this morning. May you guide us also as we pray together after the message, O God, that we could honor you as we pray. Thank you, Lord, for this privilege. Please empower me and use me, O God, to deliver your message. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Nakaibaw na ta, mga kaigsunan, unsa ka privilege kung under ka sa landong sa Ginoo. Kung anha ta sa gawas, o niya naglagiting ang kainit sa adlaw, murag yung malipay ka ba nga medyo na-shadow ba? Na-shadow. Malipay ka, mupaduol ka. No? Kamo nga mga commuter, mag-atang mo og jeep, unya init kayo, mangita gyud mo landong. Ato gyud mo magpailawom sa shade, mga kaigsuonan. Alright? So ingon ana, ma-feel na to ang comfort, ma-feel na to ang kanang hayahay ba? No? Dili kanang wa ka nagpalandong para masakit. Nagpalandong ka para makapahulay ka sa kainit sa kaadlaw, sa adlaw. So ingon na ang atong Kristohanong kinabuhi. Usahay init kayo ba kanang nanginahanglan gyud tag landong. Nanginahanglan ta sa comfort sa Ginoo. Mo na nga dili nato tugutan ang atong kaugalingon nga malayo ta diha. Dili nato tugutan ang atong kaugalingon nga mangita tag laing landong unya busluton di ay. Dili maayo ba? Dili secured. So, pag anhita nagpailawom sa landong sa Ginoo, secured, mga kaigsuonan. So, atong i-review ang katong part 1 ani, ingon si David, hear me. Wala na ilain pa, mga kaigsuonan, nga dalunggan nga tamis kaayo maminaw. Kundili ang Ginoo lang. Pero i-make sure nato pod nga sa dihang nagampo ta, walay nag-ali. Unya kay baw man tag usaray makaali, mga igsoon. Sin. Amen? Sin. So, kay baw naman sad ta giunsa sa Ginoo pagtudlo ta, unsaon nga maabsuelto ta sa sala. Confess and repent. Di kay pareha sa una, mga igsoon, sige lang tag-confess. O niya, ampo og pila ka kuhan, ikaw man inigawas, murag yapon. Murag na-renew ba to do it again? Niya pagkaman, confess na sad. Paita. Lahi, mga kaigsoon, sa dihang naluwas na ta, makasama gyapon ta. Yes. Because we are still in this old nature. Nya kung dili nato na maintain ang crucifixion with the Lord, mao na makalingkawas, mga igsoon, mapanaan ta sa yawa sa iyang udyong, mao na nga usay ba maslip ta ba, makasa ta. Pero ang nakanindot lang naay gisulti sa Bible, pangayo jud og pasaylo. And pag-usab. Amen. Ask the Lord's forgiveness and change your way. Repent. Mo ni nakanindot unya i-renew sa Ginoo balik atong strength. So, nindot kayo ang desire ni David. Ingon siya, Lord, hear me. Ikaduha, vindicate me.
Ang Ginoo ra gyud mo'y makapalahi nato mga igsoon, special magud ta. Special ta. If you are desiring to be used by God, only Him can make you able and prepared to serve Him. Wala gyud lain gyud. Then David said, show me. When you have that desire to serve the Lord and you don't know the way, trust the Lord. He knows the way. Sometimes you cannot understand the way of God because it is not in accordance to what you like. But in spite of that, mga igsoon, trust His heart. Usay lisod kaayo mga igsoon, di ta kasabot sa iyang paagi, di ta kasabot kay sukwahi sa atong gusto. Pero trust His heart. He loves you. He cares for you. Mabito ni usay, di ta kasabot sa atong mga ginikanan, di ta kasabot sa atong amahan. No, kamo di mo kasabot sa inyong amahan usahay nga uy, sakit man ni, uy, di man ni maayo, uy, di man ko uyon ani, pero nindot ang tinguha sa imong amahan. We are talking about a godly father. Of course, ang mga wicked father, wag gyud na sila plano nga nindot sa ilahang pamilya. No? But we have a God, not only godly, but we have a Father who is the creator of everything, the God of the universe. Lalimad ka na, niya pagkahuman, dili na to mga igsoon, saligan ang atong amahan. So kung nisalig ta, Lord, show me. Show me. And let's go to number 4. Ingon si David, mga igsoon, guard me. Amen? Pag-ingon niya, Lord, show me. So, ipakita sa Ginoo. Sa diyang mingon ta sa Ginoo, Lord, ipakita nako unsaon ka pagpangalagad. Then God will show you the way. But, remember this, the moment you begin to serve the Lord, that's the beginning also of the attack of the enemy. Mahibong ka nga, gubot na magkinabuhi ron. Sa diyang ni-decide ko nga muhold na ko sa young people. Gubot man. Akong kinabuhi. So may decision ninyo. Okay, buwan na magkinsa na ninyo. Diba? So ang buhaton dayon nato sa dihang naanay mga persecution mo abot, ang ato dayong kanang iampo sa Ginoo, guard me, Lord, guard me. I want to serve you, guard me. Amen? Don't you know that every fighter also has a protector? A guard? Kaning mga fighter, naagin sila mga guard. Kita mo sa mga boxer, kanang mga iniganto nila sa ring, bitaw. Di ba? Daghang kayong protector. Di ba? Ingon na ba? So we are the Lord's servant. We are the fighter. We are soldiers of the Lord. Ang nakanindot ang protector nato. Angels, Holy Spirit, God, mga kaigsoon, is watching us, protecting us. Tara, imagine ang imong itsura sa diyang giprotect ka. Ha? Kinahanglan nagproteksyon nga. Wa man na nangalagan. Dapat ato ning una-unaon. God is ready to protect us. Where are you serving Him? Amen? Wala, ganahan makita i-protect. Magsigyo kita nga po, protect me, Lord. Protect from what? Why? Gano'n na nga ang protection. So dapat because you are going to serve the Lord. So ang question din, where and why He wants to be hidden or protected? O, dera ha? Psalm 17, 8-12. The Bible says, keep me as the apple of the eye. Hide me under the shadow of thy wings. Gusto ni David nga adto siya taguan mga igsoon sa landong sa Ginoo.
Gusto ni David nga adto siya pabugnawan sa kainit, sa kanabitang friction sa diyang mga lagad ka sa Ginoo. Ang yawa maglagot, ang yawa masuko. He will do his best to stop you. But, praise the Lord, we have the protection from the Lord. Wala, kumusalig lang yung kas Ginoo, mga igsoon. Wala gyud makapahunong sa Kristohanon nga dunay desire nga mga lagad sa Ginoo. Not finances, not relationship, not self. Kay mo na yung pinakauna, mga igsoon, nga mo give up when you are attacked by yourself. Why nang hilabot nimo? Na-discourage na ka. Na, wala lang na-meet ang imuhang standard. Kiyawa. Oy, by the way, when you put yourself into the hand of God, forget your standard. Amen? And meet the standard of the Lord. Kay mo na makakuan na to, mo na makapaluya na to. Awa, manimit sa akong standard, di ko eh. Di ko ganahan. Mo man nga naatay mga panagkaluya, kanang discouragement, nga naman, wala meet mo standard, mo na na-discourage ka. Pero kung imong i-meet ang standard sa Ginoo, mga igsoon, mauwaw ka sa imong kaugalingon, ay, magluod-luod ka, mauwaw ka, wag kakabot sa standard sa Ginoo niya, magluod-luod ka. Amen? Mo na nga atong ampo sa Ginoo, Lord, tagai kog determination. Tabangi ko, Lord. Oh, nya sa dihang kuan na nangalagad na ka, protection ni ko, Lord. Mo na nakanindot. Kita po dapat mag-desire ta, Lord, itago ko diha sa imong landong. Amen? Itago ko, Lord. Kanibitaw mga anak nato sa dihang naay mga kanabitong danger bitaw para nila, di ba? Ato din silang ikuan, ato silang ihag. Ang atong lawas mo atong ipaod para lang atong anak dili makuan ba, dili maigo. Okay, bawgay ka ana, Ginoo pay di. Amen? Kay bawgay ta ana nga wicked ta. Di ba? Unya ang Ginoo pa atong dudahan nga dili na niya mabuhat nato. Kung kaya sa manok nga iyang tabunan sa iyang pako ug iyang lawas ang iyang mga piso, batok sa kayo, mga kaigsuonan. Manok na ha. Ang ato pang Ginoo di, giduphan na magita dito sa cross, mga kaigsuon, to rescue us from sin. Kani pang mga persecutions, dili ta niya ma-rescue. Muna nito kaya ito sa ni, desire, keep me as the apple of the eye. Hide me under the shadow of thy wings. Nga naman. Asa man, mga kaigsunan, asa man siya nangayog protection. Nga naman nangay siya. Ingon says verse number 9, from the wicked that oppress me, from my deadly enemies who compass me about. Naliman ka ng deadly enemies? Kay ba mo, mga igsoon, sa tanan nga servant sa Ginoo, nagyo na mga deadly enemies. O sa atong i-identify, unsa man ang pinaka major, di lang kay deadly, major nga deadly enemies. Bebe. Ihatag ko na ba, ihatag. Upat ka buk. Self. Satan. The world. Tulod ay no? Be, ihatag ang tulo ka buk? Self, Satan, and the world. Again. In any order. Kaya di ko na ingon nga, kisa number 1, kisa number 2. Mga igsoon, mag-meeting na silang tulo. Ang reason para pahunungon ka sa imong desire nga mga lagad ka sa Ginoo. When yourself listen to the world, guided by the devil, mao na maluya ka, ma-distorted ang imong utok, unya di nakakasabot, di nakakakita sa imong desire na wagtang na, ganuman, naminaw man kas kalibutan. There's nothing else, mga igsoon, that the world can do to you but to discourage you, to stop you, and to offer to you an opportunity for life. This is kalibutan. To how to live your life. To be away from God. Pero kung dili na nato siya paminahon, the Lord will bless you.
And God will show you the real life, mga igsoon, that He prepared for you as a child of God, as a servant of God. Panalanginan ka. Mo na bulahan, mga igsoon, katong nagsalig sa Ginoo gyud. Amen? Natay kontra, yes, wicked, that oppressed us also, and deadly enemies. Nga nagsige og bahis-bahis, mga igsoon. Sig bahis-bahis. Alright? Verse number 10. They are enclosed in their own fat. With their mouth they speak proudly. O tanawa ha? Kung di ta mag-careful, kaning pasabot na ni, kanang kuha ni, sa tununon, mga igsoon. They are enclosed in their own fat. Grabe kayo, lisod kayo nato sila i-convince to be for us. Grabe kayo sila, nalamoy na sa ilang garbo. With their mouth, they speak proudly. Lisod kayo sila i-convince to serve the Lord with us. Kaaway gyud. Verse number 11. They have now compassed us in our steps. They have set their eyes bowing down to the earth. What? Determinado nga gubon ang imuhang plano o desire sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Like as a lion that is greedy of his prey, and as it were a young lion lurking in secret places. O, kita naman tayo mga National Geographic, mga igsoon, mga Discovery Channel, unsaon sa leon nga iya jud makuha ang iyahang gustong biktimahon. Mayon mang lion, agiro. Diyoy, ang lion, wala na. Compass about, seeking whom he may devour. Kuyaw kaayo ng leon. Unya ingon ana ang pagpaila sa Ginoo sa atong kaaway. Satan is like a roaring lion. Nangita, mga kaigsunan, kanang roaring, kanang ready to attack. Ready to attack. Mga Kristohanon, kumpiyansa, mga kaigsunan. Opening the portal of the world through their cell phone. Luoy ang mga young people. Sultian ta mo, mga kaigsunan, kung di ta ma-aware, ano ato mga young people, awa na, gidlamoy na sila sa kalibutan, pinaagian ng gamay, kaayo nga gadget. Amen? Dapat maalarma na ta, atong young people, di na mabuwag sa kanang cellphone, bisayang inig katog, naagyapon ang cellphone. Angay na ng aksyonan, mga igsoon. Delikado, endangered. Unya, mga endangered species, bayang mga Christians kalibutan. Nagkagamay na. We are the endangered species. Tanawag, unsaon pag-protect sa environmental, mga igsoon, ang kaning mga endangered species. Dakpon ang mupatay, anak kay endangered na. Mo, pabultawag dako sa DENR. Tanawa. Pamultahog dako sa gobyerno. Nga naman, imong gipatay ang gibawal na di na ipapatay kay endangered na. Mga igsoon, ang yawa sig patay sa mga Kristohanon, ang desire patyon niya, ang imuhang eagerness, iyang patyon, mga igsoon, mao na nagkagamay mga kada simbahan, gamay pag-attendance sa mga tinuod nga mga simbahan, unya sa gamay nga mga attendance, mga kaigsunan sa mga simbahan nga tinuod, nagkagamay pa gyud ang desire sa mga Kristohanon. We need guard from the Lord. Amen? Kinahanglan gyud ta i-protect kay grabe atong kaaway murag leon. No? Like as a lion that is greedy of his prey. And as it were a young lion lurking in secret places. Verse 13, arise! Unsa maning kuan, unsa maning gihangyo ni David. Pag ingon niya, arise! Unsa yang hangyo? Rescue me. We need the rescue of the Lord.
When the devil is so strong for us, when the devil is so determined to destroy us, mga igsoon, we always have this opportunity to ask God's help. Rescue me! Muna kung kita naataan ni nga ministry, mga igsoon, nga rescue, kay bawo kita, kasabot kita. Nga naagyo na ginalalag rescue. We are for God and we are with God, and God's mission is to rescue. It should be our desire also. Amen? So muna kung nakasabot taan ni mga igsoon, daghan po mga tao dito, nagsinggit, rescue us. Even those people who mock you, inside their heart, rescue me. Muna nga, may bawa na nimo, the moment you give them the word of God, mga igsoon, dihat nimo, hinahinay, may bawa nimo, sa iyahang mga ngisi-ngisi na ada ito nagpahipi nga dako kayong question mark, dako kayong problema. Muna daghan kayong mga komedyan, bisag ka na mga komedyan, kung imo na nang istoryahon heart to heart, manghilak mga igsoon. Kay fasad na di ito kanang ilahang kuan, ilang katawa-katawa. No? Daghan kayong mga komedyan nga musaka sa stage, mga igsoon nga nagsigpakatawa sa mga tao, doing their best, nga naman in their mind, dako ana kong mayroon nun. Na-hospital ang akong loved ones. But they're trying their best to make people laugh. For what? To earn. To earn, mga kaigsunan. Ang mga Kristohanon, naningkamot og panginabuhi, to earn. Naningkamot og kanang pangitag paagi para makakwarta. Nakalimutan nga ningon ang Ginoo, ako'y bahala, anak. Our rescue is God. Everything is promised by God. All our needs. No? All our needs. Tanan na to. Nya mo na diha ta nasangit pirmi sa atong mga needs. Singgit ta sa Ginoo, Lord, rescue me. David calls for God to overthrow his enemies. Daghan magkay kaaway. Lord, ikay bahala sa kong kaaway. Unya, mo focus ko sa akong serbisyo nimo. Di ba nindot na nga prayer? Lord, ikay bahala sa mga kaaway. Pero ang problema na to kay atong atubangon atong kaaway. O kisa diha. Asa ta mag-abot sa Facebook? At mag-abot ang mga Kristiyano sa Facebook, piteng gubuta sa Facebook, oy. Gihimo naman siyang arena of battle, mga igsoon, na gihimo ng battlefield. Di ba? Kung gamito na nato, ipasundayag nato, unsa kanindot ang Ginoo. Unsa siya kanindot nga nagpanalangin ako. Uban, gamito ng kanang Facebook venue, mga kaigsunan sa pagpangayo. Dili, ipasundayag nato ang kanindot sa Ginoo. Tanaw, giunsa mi sa Ginoo. Ay, nasa mong pahambog sad. I-share lang good. Amen? I-share lang. Ginoo, giunsa mi pag-bless. Mga igsoon, atong Ginoo, kumpleto na siya. Nganong ato papapangitaan og reserba. Nganong pamitaan pa natog option. Si David, salig kay siya sa Ginoo. In verse 13, to tiwasog basa, arise. O Lord, disappoint him, cast him down, deliver my soul from the wicked, which is thy sword. Ang Ginoo ra gyud may makarescue nato in town. Nindot kaayo ang kuan ni David, ang iyang kanabitaw pagtuo sa Ginoo. Mo ni nga pag magsige ka basag the book of Psalms, mga igsoon, mura ka og ma-refresh ka. Grabe nindot ta gyud No? Nindot kaayo. Mo na makapangayo tagtabang sa Ginoo. Disappoint him. Tanaw makabantay mo, mga igsoon, dili nimo suklan na imo mga kaaway. Unya, gamay kaya pagtanaw nimo, ma-disappointed sila later on.
Basta di lang yung ka magpasigarbo sa imong kaugalingon, ya di mo suklan ng mga tao, mga kaigsunan nga nagsigig guba sa imong kinabuhi, nagsigig daot nimo, pasagdalan nimo sila lahat, tagaw-taw lang mo diha. Basta ako ningkamot ko diri, igabot sa unahan, makabantay sila tungod sa ilang sigig panghilabot. Wala silang nahimo silang kinabuhi. Pero ikaw mga kaigsunan nga tutok ka sa pagpanglagad sa Ginoo, tutok kay ka atong mga valuable sa imong kinabuhi as a Christian. No, wala ka nakig-compete sa ilaha. Ang imurag tinguha nga mahimaya ang Ginoo sa imong kinabuhi, they will be disappointed. Amen? Muna, kung mayroon ka sa Ginoo, Lord, disappoint them. Anya imong gisuklan sila. Ikay mal-disappointed. No? Mayroon kay kag-disappoint Him. Trust the Lord. Serve Him. Amen? In verse number 14, for men which are thy hand, O Lord, from men of the world, which have their portion in this life, and whose belly thou fillest with thy hid treasure. They are full of children and leave the rest of their substance to their babes. Luoy kayo ang mga luoy kayo ang mga tao nga kanabitaw nagpagamit sa yawa to destroy God's people. Mupanaw ra gyud na sila, mawa ra gyud na sila. Ison, kung na-feel nimo ang kanabitaw mga atake sa kaaway, padayon lang ka, mahinahin na silang kawa. Naunsa naman to sila, nawa na. Naunsa rin lang kilabuhi, naguba na. Di lang ka kabantay. Namatay na dito sa kuwan mo. Okay ba, namatay na. Nawala na, naguba na kinabuhi. They will be disappointed. Their life will be destroyed. Lastly, mga kaigsunan, satisfy me. Lord, satisfy me. Don't you know that only God can satisfy? Asa man tang lugar mga kaigsunan nga makaingon ta, I'm now really 100% ug napay sobra diha, I am really satisfied. Kano sa mana? Kano sana? When we are with the Lord. Para sa kalibutan, luuyan, namatay na. Pero luwas, mga kaigsunan, ang namatay, di tuluoy. He is now satisfied. Dili sa kalibutan, there is no satisfaction. Gilisa na to atong gamay nga TV, og dako ning gamay na sad. Ambot na lang namin satisfaction ni atong mata. Are you listening? Muna samtang bago pa na ito igilisan, nasina kung unahuna, usay kidakon ang ihilisan ni. No? Wala, di ta masatisfy, oy. But when you are with the Lord already, gibiyaan na nimo ning yutanon mga kaigsunan nga kinabuhi, awa na oy, asa pa man ha. Pagkaninduta. But don't you know also mga kaigsunan, that while staying here, we can also taste that kind of satisfaction? Tanawa, how to be satisfied? I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. Amen. Kung muliwat lang yun ta mga kaigsunan sa Ginoo, mo nang atong gipaningkamutan yun a Christ-like disciple. Kung ato lang yung sundon ang mando sa Ginoo mga kaigsunan nga, teach them whatsoever I have commanded you. We are going to learn what the Bible says, and after that, mga igsoon, nahimo na siya natong lifestyle, then ato i-share sa mga tao, guiding them how to become a Christ-like disciple. Amen? Ya, pangutana, ang Christ-like disciple, pastor, di na pwede masuko? Masuko gyapon. Nasuko ba si Kristo sa iyang earthly ministry? Yes, but na ay reason. Kung sa'yo masuko ta, may rason oy. Muna mga tao sa itong palibot, kanang mahibong sila, gisapot lang yun ta. Diba? Nagyot tayo mga
attitude ba usahay no nga manggawas ba, but ayo siya og pagrabiha sa imong kinabuhi. You need to learn how to control it. Let the Holy Spirit always win in your life. Then you will taste that satisfaction, mga igsoon. Amen? Ang atong satisfaction is always God. And that is why David said, mga igsoon, nindot kayo ang iyang gisulti. As for me, I will behold thy face in righteousness. Beholding the face of God in righteousness, mga kaigsunan, is beholding His Word. Looking unto Jesus through His Word. Understanding His heart. Obeying Him. Kabantay mo, kana atong anak nga dili matinumanon, magulanon kinabuhi anak. Kisa may di mag-goal na lang, sige kasaba. Kita mong mga bata nga malipayon kay sige kasabaan. Sige na nagmugot. Unya, ang ilang una-una, ang problema, ang nangasaba. Sige na ito kasaba. Hindi ko sila kita nga nung ikasabaan sila. Dagang kay mga Kristohanon ng una-ana. Masuko, maigo sa mensahe. Nga nung naigo man ka? Unsa man ay igon sa mensahe? Unsa man ay maigo? Unsa man ay badlungon sa mensahe sa Ginoo? Ang pagkamatanong o pagkabadlungon? Hello? Ang pagkabadlungon mo'y badlungon sa Bible. Unya sa dihang na naigo ka, meaning nabadlong ka. Unya, masuko kang mabadlungon ka, mabadlungan ka sa mensahe. Ang pasabot na badlungon ka di ay. Unya, masuko ka nga masakpan. Kung tarong ka, kung imong desire is to behold the face of God in His righteousness, malipay kang maigo ka. How can you behold God with that sin in your heart? Right? So dapat pag naigo ka, ay salamat Lord, para makabehold ko sa imong righteousness. Nindot kayo na, oy. Niyag ka man, in the next page of your life, na pagmata ni mo, uy, nanay Christ-likeness. Diba? Sa una, di ka palkansi. Karon okay nag-alkansi. Ay, alkansihon ko nila. Di man malupig ang Kristohanon ba? Kaya kung alkansihon ko nila, that's earthly. But my support, my resources is heavenly. Ha? Kinsa may makahurot ko no sa resources nga heavenly? Muna di kita ngay masakit mga igsoon. Kaning tao nga ilaron nga nagkuhan, maalkansi ka, masakit yung ka nga, alkansi ko. Ay kabalaka nga naman. Di mahurot atong resources. Siguro halang nga dito ka ga-behold. No? To behold the beauty of God. Mabita na si David, nga nung muadto man siya, mga kaigsuonan sa temple. To behold the beauty of the Lord. And to inquire in His temple. Dapat kita, mo sa atong buhaton mga igsoon. Only God can satisfy us. Unya, tuata padung dito mga kaigsunan sa 100% nga satisfaction after we die. Pero di man ta ka-deny, buhi pa man ta. Would you like to taste that satisfaction? Behold the face of God in His righteousness. So meaning to say, you are living your life in His righteousness. You are learning the ways of God. You are applying what the Bible says. Then, makita ni mo imong kaugalingon, malipayon ka. Because the joy of a true Christian who want to honor God and worship God, ang kalipay niya is the obedience nga iyang nabuhat sa pulong sa Ginoo. Muna iyang kalipay. Muna mga Kristohanon magulanon kay wa man ka, di man ka obedient. Pero tanawa kung maanad ka bitaw kanang mutuman ka, every time you do something nga unsay gisulti sa Ginoo, wa grabe kalipay oy. Every time you give, oh kanindot.
Muna ko excited ko aning among kuan, aning among patubig ministry. No? Unya, never in my wildest dream nga may tabo ni. Never good. Nga may tabo ni nga magpartner ni. Wag yun na ako na-imagine. Amen? Tanawan ng lihok sa Ginoo, mysterious kayo. Very mysterious. And then, my heart is leaping with joy. Pagkalipayan ako mga ison. Pagkadungog na ko sa iya, pagsulti niya, malipay kay ko Lord. Your ways is amazing. No? Ginagawa makadungog atong amazing. Ginagawa. Ito yung pinaka-best nga pagkasulti ba? Amazing. Recorded sa kong utok, dili dyan mawa ang ayan tulo ba? So, hinaot pa mga kaigsunan, nga di ta magpalayo sa shadow sa Ginoo. This is it. Lord, dili kay init kayo. Dili na mo. Ang pulong ba? Ang pulong. Sidang nituman ka, you're under sa iyang shadow. And make that as a practice sa imong kinabuhi. Wala, careful kag unsa imong gipaminaw, careful kag unsa imong gi-learn. Unya, you need to be diligent in sharing it, showing and sharing what you've learned from the Bible will authenticate your knowledge. Mahimo na siyang lifestyle nimo. Nga naman, imo magi-share, imo magi-practice, imo gi-kuan so na authenticate, nahimo na siyang karakter. So nahimo nang ikaw. So ang pulong sa Ginoo nahimo nang ikaw. O di ba nindot kayo kay ikauban sa kinabuhi? Pero kaning tao nga worldly kayo, maglagot man na nimo pirmi. Mo na kamo sa imong lagot nako, worldly mo. Worldly mo. Okay, ang gitudlo raman diri, pulong sa Ginoo raman. Wa may lain. And how to match up your life in this world? Kung sa gitudlo sa Ginoo, kay siyempre tudloan sa mong usaon ninyo pag-match up ng inyong kanang pagpanginabuhi, ingon na ba? Okay, so kwahi ang imong pagpanginabuhi sa gitudlo sa Ginoo, mag-away na diha sa imuha. Unya pildir biya kanunay ni, pildir ni pirmi sa imong kinabuhi. Ganahan unta ko, pero sukwahi man sa akong trabaho. Oh. Muna kasagaran away sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Ganahan unta ko, pero importante biyan ang trabaho kay Mike magdadatag Bible niya, tagantag bugas. Wala, naro kayo mga kaigsunan og reason. Don't you know that God can provide every needs that you have? Nasuway ra gud ninyo gud. Muna kaning mga magtutudlo, mga kaigsunan kita when we teach the Bible, siguro lang yun nga imong gikinabuhi ang Bible para makita sila ba kay imak man sad ka. Sig tudlo grasya sa Ginoo, tanawar ko na imong nagway god. Disgrasya man na. Muna careful ta ba? Sila nanudlo tas pulong sa Ginoo, dapat nanudlay pug ka oy. Dapat nagpagwapa ka. Nindot ang imong appearance ba? Because you are bearing the word that teaches about grace, that teaches about blessing. Di ba? So, i-match up po na nimo. Muna nga, para ma-match up mga kaigsunan, tumana nga kinasing-kasing, mo ipiktog yun na. Mo ipiktog. Never disobey. Even though nga wa ka kasabot, but it's clear na naagid sa Bible, gitudlo sa Ginoo, ayaw jud mga kaigsunan og dudahi. And never stop obeying, even though paglingin nimo, ikaw raman, keep your integrity. That even though walay laing gabuhat ana, pero sure ka nga mao na gisulti sa Ginoo, padayon lang.
Padayon lang. Kay naa, kanang imong gibuhat, mao na nindot nga kalampusan. And they will be ashamed. Mawawa na sila unya. So praise God for David's life, mga kaisunan. And let's desire this one. No? Nga naagid ta sa landong sa Ginoo. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for this wonderful time that you have given to us sa imong simbahan, O Lord. Thank you so much for the encouragement that you have given us also through the life of David. I pray, dear Lord, that you will bless each and every one, O God, to remember this. Ikaw ra gyud ang among paglaom. Ikaw ra gyud ang dapat namong daganan. Ikaw ra gyud ang among tuhuan nga makaprotect, makaprovide sa among panginahanglan, and makagiya namo, Lord, usaon namo pagbuhat ang angin namong buhaton sa among kinabuhi. Help us, O God, not to do anything for the flesh, not to do anything for people, but help us to do everything for you. And so that whatever we do to people, O God, dili na mo mag-claim ang glory. Salamat kay Lord sa imong mga promises that you are going to provide our needs. And help us, O God, to keep trusting in you, O Lord, and to keep serving you, and to love you with all our hearts, and soul, and mind. Thank you, Lord, for the opportunity also that we could pray together this morning. May you bless us, dear Father, with that kind of faith that reaches your throne, and unite us, O God, this morning for your glory. In Jesus' name we pray.